Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong YouTube channel, Attorney Enzo Bunyog. Napapanood din po tayo sa isa pa po nating Facebook page, ang Informador. So kung saan man po kayo ngayon nanonood, sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel man o sa Informador Meta or FB page, magandang araw sa inyo. Ito pong aking mga bagong social media platforms na ito. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa aking Attorney Enzo Bunyog YouTube channel at sa ating Informador Facebook page, mag-subscribe na po kayo. Dito po nagdi-discuss ako mga tatlong topics kaya medyo tuloy-tuloy ang discussions natin dito, ang discussion natin dito. Kaya yung mga gusto ng medyo mahaba-habang talakayan na ilang topics ang nako-cover, ito po yung para sa inyo. Ngayon, tatlong topics ang ka-line up ko. Ang una, kumakalat sa social media itong tungkol kay itong Peebles Talakera na ito. Yan, yung nakikita nyo, yung sa kanan. Yung black and white na in-screenshot natin na picture. Isang dating DDS vlogger yan, ang ngayon kontra na sa Duterte. Pro Marcos vlogger na ito. Pro Marcos na vlogger na ito. Ngayon may interview sa kanya, si Mark Ramos in-interview siya, may sarili rin siyang TikTok. Medyo matindi ang mga sinasabi nito eh. Medyo matindi. Una, sabi niya mayroon na daw Sara Army. Mayroon Sara Army at may mga masamang balak daw, masamang balak sa pamilya ng Marcos. Mamaya pag-usapan natin 'yan. Ito namang pangalawa, sabi ni Sara Duterte, siya daw nung na-member daw siya ng gabinete ni PBBM ni Marcos, siya lang naman daw ang nagdadala ng magandang accomplishment sa administrasyon. Nung mawala na raw siya, wala nang magandang accomplishment. Ang tindi ng sira ni Sara. Matindi Ito, Ah, yung motion ng kampo ni Duterte, yung abogado niya si Attorney Kaufman, pinapa-declare na unfit to stand trial si Duterte. Paglilinaw ni Attorney Chrissy Conte, ito abogada na accredited din na mag-practice sa ICC, kahit naman pala mag-grant yung pag-declare kay Duterte na unfit to stand trial, hindi naman ibig sabihin na papalayain siya. Kulong pa rin si Digong. O yan, mga kabunyog. Okay, dito tayo muna sa unang topic natin. Si Peebles Talakera, noon nakikita ko nga ito DDS talaga to. Pero ngayon ang mga vlogs niya, ang mga TikTok niya, pro Marcos na pro Marcos. Kaya lang ang ang nakakaintriga kasi ang sinasabi niya, mayroon daw private army si Sara. Sara Army, nagtitraining daw sa Sorsogon. Ginagastusan raw nila Chis Escudero, nila Hernan, nila Alcantara, yung mga contractors na nadadawit dito sa mga anomalya. Tapos yung mga politikong nadadawit sa anomalya. Pinifinance nila itong Sara Army na galing pa raw Davao, Mindanao, tinitraining daw sa Sorsogon, at ito daw ay pinipinance ng mga politikong nasangkot sa anomalya sa flood control kasi gusto nilang mapalitan si PBBM, si Marcos. Pag napalitan si Marcos, uupo si Sara. Makakalibre na sila sa kanilang mga problema. Ang nagpipinance daw nito, sila Alcantara nga, sila Bernardo, yan. Ayon dito kay Talakera. Itong Peebles Talakerang ito. Ang matindi pa nitong sinabi, ngayon daw, may order na daw dahil hindi na talaga makakalaya si Digong sa ICC. Ang gusto na daw ni Digong at ang pinaplano ng pamilya ay talagang ah, um, gawa na ng masama. Alam nyo na kung anong ibig sabihin nun. Hindi ko lang mabanggit dito kasi social media ito. Kumbaga, eliminate na si Marcos. At kung kailangan ang kanilang pamilya. Ang sinasabi niya, yan daw yung ibig sabihin ni Pulong doon sa sinabi nito na yung sabi ni Pulong, lahat ng mga may kagagawan sa pagkidnap ng kanyang ama ay hindi nila patatawarin, mananagot. So, yun na daw yun. At yung sinabi rin ni Roque na sabi ni Roque ay ano daw? Anong sabi ni Roque? Ang sabi ni Roque, makakalaya lang si Digong, si Tatay Digong nila, kung mawawala si Marcos.
At ang sinasabing mawawala, hindi lang mawala sa pwesto. Mawala talaga, as in literal na mawala. Ha? Kaya ito daw mga ano, itong mga DDS, kampo ng Duterte, may mga masamang pinaplano. Ayon dito kay Peebles Talakera. In-interview, mahaba ang interview ni, ano, ni Mark Ramos. Kaya lang, hindi naman natin ano yan eh. Hindi naman lumalabas sa mainstream media. Pero kasi kinakalat, may mga nagtatanong sa akin, totoo ba yan, attorney? Totoo kaya yung sinasabi ni Talakera? Ang problema rin kasi ano eh, minsan hindi minsan, madalas ang mga vloggers naggagawa ng ganyan para na lang maka-create ng content. Yan naman ang masama diyan eh. Yan naman ang masama diyan. Kaya ako hindi ko makumpirma, totoo ba yung sinasabi ni Talakera, yung Peebles Talakera na yan? Ha? Ano yon? Wala naman tayong paraan para ma-confirm yan. Wala naman akong connection sa gobyerno. Eh, wala, hindi ano. Pero mayroon nga, kumakalat yung ganyan. Ang sinasabi rin ni Talakera, ni Peebles Talakera, bakit daw paniwala siya? Ay kasi raw yung mga nangyari nung September 21 na ginawa ng mga Duterte, yung mga panggugulo ng Duterte, yung mga kaguluhan na yon, sinabi niya na raw yun eh. Nag-live na daw siya niyan bago pa nangyari yan nung September 21. Pinaabot niya daw yan kay AFP Chief of Staff Browner, pinaabot niya daw yan kay SILG John B. Cremulya, at nagkatotoo. Nagkatotoo lahat ng sinabi niya. Ha? Sinabi niya raw na ang magpipinance niyan ay si Chavit Singson, yung mga kaguluhan na yun noong September 21. Sinabi niya raw na may mga i-create na mga senaryo. Nangyari daw yung mga insidente na yan. Kaya, kumbaga, para sa kanya, kung nasabi niya yan noon at nagkatotoo, may kredibilidad siya. Pero iba na itong sinasabi niya ngayon eh. Itong sinasabi niya na ngayon, medyo masamang balak na sa pamilya ng Marcos. Ay, iba na yan. Hindi natin alam kung totoo ba yan. Pero ang lakas ng loob din itong magsabi ng ganyan. Ang lakas ng loob niya ring magsabi ng ganyan. Yun na nga, ako, sasabihin ko, wala akong way para ikumpirma. Totoo ba yan o ano? Mga kabunyog, ano, mga kababayan. Pero, totoo naman, sinabi din naman ni PBBM, sabi niya, yung mga usap-usapan ng mga kudeta, mga destabilisasyon, siniseryoso niya yan, sabi ni PBBM. Kaya nga siguro itong pag-warning sa mga retiradong opisyal ng militar na dapat wag silang umabot sa punto na nagpi-fake news na o nagdi-disinformation o lalo na nai-involve na sila sa mga gawain or aktibidad na nagbo-border na sa sedition kasi posible silang tanggalan ng pensyon. Yan yung usapin ngayon eh, yung usapan ngayon na ano. Siguro pag ano yan, bahagi na yan ng paghahanda rin ng gobyerno na wag nang maulit yung mga kaguluhan ng September 21. Kasi marami talagang mga retired military officers, police officers na talagang naging aktibo sa kanilang pagbuboses ng mga ano nila, saloobin kaugnay sa mga nangyayari sa bansa. Kaya at ang problema, umaabot yan sa punto ng pagkumbinse sa mga kasamahan nila sa military at sa pulis, lalo pat mga nasa aktibo pa sa serbisyo, na mag-withdraw ng support. Kaya parang nagbo-border na nga sa sedition. Oh. Anyway, ano ito? Talagang ang nangyayaring itong mga ano ngayon, itong paghahabol sa mga managot ang lahat ng sangkot sa anomalya, marami talagang tatamaan ito. At kaya ano rin eh, ang krisis talaga natin sa politika, siyempre magiging natural talagang ano yan, magiging natural na resulta yan nitong kampanya laban sa korupsyon. Kasi may mga mahahagip talaga diyan, mga senador, kongresista, mga opisyal ng DPWH, mga kontraktor na tulad ng kumakalat, posibleng nagpipinan sila ng mga destabilisasyon. Lalo na kung alam nila na delikado na talaga ang lagay nila, posible na silang makulong, maaresto, makulong. Kaya sila, isa talaga diyan sa posibilidad, nagpipinan sila ng mga destabilisasyon. Kasi sa tingin nila, baka pag nailuklok si Sara, mapalitan ng administrasyon,
ano na, magbabago na ang ihip ng hangin, hindi na sila hahabulin sa kanilang mga pananagutan. Kaya ano ito, medyo talaga namang isa sa mga posibleng magiging resulta nitong kampanyang ito laban sa korupsyon, ano ito, magki-create ng mga mga bangayan, mga kiskisan sa politika. Kaya ang ano naman, lalo na itong kampo ng mga Duterte, sinasamantala nila ang galit ng taong bayan na baka sa sobrang galit ng taong bayan, magresulta na ito sa people power umano, kaya sa pag-alis ng suporta, pag-withdraw ng suporta, mailuluklok na si Sara. Kaya gusto nilang samantalahin itong mga sitwasyon na ito. Ah, pero ibang bagay pa itong sinasabi nitong Peebles Talakera. Hindi natin alam kung totoo ba yan. Anyway, dito tayo sa pangalawang topic natin. Mga kabunyog, mga kababayan. Ang tindi rin ng sira ng ni Sara. Ano ba 'to? Maayos pa ba ang kanyang pag-iisip? Hindi naman sa ayaw kong gamitin yung saltik sa kasayad kasi masyadong harsh. Hindi naman tayo gano'n. Pero imaginin niyo naman, ang sabi ni Sara, mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Sara, nung panahon daw na member pa siya ng gabinete ni PBBM, wala naman talagang accomplishments daw ang administrasyon. Sa katunayan, nung member pa siya ng gabinete, siya lang halos ang may magandang accomplishment. Kung hindi dahil daw sa kanya, wala namang magandang accomplishment ang administrasyon ni Marcos. Siya ang nagdala ng accomplishment sa administrasyon nito. Kaya nang umalis na daw siya, wala na. Wala na halos maipagmamalaking accomplishment ang administrasyon. Eh mga kabunyog, mga kababayan, ano bang magandang accomplishment ni Sara Duterte sa DepEd? Wala tayong alam Wala tayong alam. Ang baba nga ng performance ng mga estudyante ng Pilipinas sa mga exams. Kaya nga hinahanap noon. Nung nagsisimula pa lang si Duterte, ang una kaagad na kampanyang inilunsad niya sa DepEd, toothbrush drill. Oh. Eh di ba, controversial ngang masyado yun. Ang daming problema sa literacy, sa standard quality ng graduates natin, lalo sa basic education, saka secondary education, na nasa ilalim yan ng DepEd. Pero hindi naman nasolusyonan ni Sara yan. Hindi niya nasolusyonan yan. Nalagay pa nga siya sa mga issue ng corruption dahil nga yung DepEd mismo na involved sa mga issue sa confidential funds. Kaya nga yung DepEd sa halip na ang maging sentro ay pag-i-improve ng ating edukasyon, wala, mga intriga at kontrobersya ang kinaharap ng DepEd sa ilalim ni Sara Duterte. Kaya wala tayong alam na naging accomplishment ni Sara na maipagmamalaki sa DepEd. Ano pa ba yung ginawa ni Sara nung nasa DepEd? Yung may pinamigay yata siyang may sinulat siyang libro. Ano ba yun? Yung libro na tapos pinapamigay sa mga nagkaroon siya ng reading program, binasa niya sa harap ng mga estudyante. Yun lang ang alam nating programa ni Sara eh. Kahit nga yung mga eskwelahan, ang daming budget, 'di ba? Nang maupo si Sani Angara, ang daming nakitang ginawa na eskwelahan na hindi naman magamit kasi substandard. Oh, kay Sara din 'yon. Yung mayroon din yung mga irregularidad yung mga irregularidad sa scholarship. Nagsisingil yung mga eskwelahan ng scholars para sa kumbaga charge sa gobyerno, parang reimburse. Pero wala namang scholar. Ghost na mga scholars. Maraming ganun. Tambak yung ganung mga problema sa DepEd sa panahon ni Sara. Tapos ngayon sinasabi niya ang dami niyang accomplishments nung secretary siya ng DepEd. Siya lang daw ang nagdadala ng magandang imahe nung panahon ni Marcos. Ang tindi. Hindi naghintay na iba yung mag-recognize ng kanyang nagawa. Siya talaga yung nagbubuhat ng niya. Ang tindi pa ng niya. Si Marcos daw, ay sa totoo lang, wala namang nagagawa yan. Hindi nga daw nagtatanong sa kanila kung anong ginagawa o anong nangyayari. Wala daw yan si Marcos. Walang alam daw sa sa governance. Kaya sabi ni Sara, ang totoo lang, siya lang daw ang nagdala ng accomplishment sa gobyerno ni Marcos. Kaya ang nakakalungkot daw, sabi ni Sara Duterte,
nasa gobyerno siya ni Marcos, miyembro siya ng gabinete, pero tinitira daw siya. Di niya raw maintindihan. Hmm? Ang ano nga, wala naman daw siyang ginagawa sa Marcos. Siya pa nga daw ang nagdadala ng magandang imahe nito. Kaya nung inalis daw siya, ayun, wala na. Wala na raw accomplishment. Anong tingin niyo sa mga sinasabi na yan ni Sara? Ha? Mga kabunyog, mga kabayan. Ha? Tama ba? Tama ba yung sinasabi ni Sara? Na nung umalis siya sa Marcos, sa gabinete, wala nang accomplishment? Ha? Siya lang yung nagdala ng magandang imahe ng gobyerno ni Marcos. At nang umalis siya, wala na, nasira na. Ha? Wala nang magandang nagawa. Ang tindi, ano? Oh, itong si Duterte, si Digong, 'di ba may motion yung kanyang abogado na i-declare na ano nga unfit to stand trial. Yan yung dahilan bakit hindi natuloy yung ano, bakit hindi natuloy yung ah, bakit hindi natuloy yung ah, confirmation of charges hearing noong September 23. Nag-motion si Kaufman na unfit to stand trial si Digong. Kinonsider naman ng ICC. Kaya nga sa ngayon mayroon ng tatlong experts, medical experts ang inatasan ng ICC na i-check si Digong, si Duterte. Mayroong psychiatrist, ano pa ba yung mga expertise nun? Hmm? Tungkol sa behavior, neuro, no? Yung iba-ibang bahagi tungkol sa ano kasi ang sinasabi ni Kaufman, ano na may cognitive, yun. Cognitive impairments. Masyado kasing technical yung mga termino eh. Parang hindi na raw nakakaalala si Duterte kung anong nangyari sa kanya. Hindi niya nga daw alam bakit siya nasa ICC, hindi na nakikilala ang mga kapamilya niya. Ang ginawa naman ng ICC, okay, tingnan natin kung totoo yung sinasabi. O kaya hindi tinuloy yung confirmation of charges hearing noong September 23. Pero, syempre hindi naman kaagad-agad maniniwala ang ICC na totoo yun. So nagpadala ng mga medical experts, isa sa ilalim siya sa uh, medical examination. October 31 yata ang deadline ng paglabas ng examination. At after niyan, i-evaluate ngayon ng ICC pre-trial chamber kung ano nga ba talaga, unfit ba siya to stand trial? At malalaman din diyan, ano yung sinasabing unfit to stand trial? Kaya niya bang, kasi hindi naman siya ang kailangan magsasalita doon sa trial. Eh. Yung abogado naman yan eh. Pag nabasahan na yan ng sakdal, na ano na-confirm na yung charges, tuloy-tuloy na yung trial, hindi naman na masyadong kailangan si Duterte dyan. ha? So, hindi na ba kaya ni Duterte kahit yung ganon, yung confirmation of charges na hearing? Ah, malalaman yan sa magiging recommendation ng mga doctors. Pero sabi ni Attorney Chrissy Conte, yung abogada na tumutulong sa mga biktima, credited lawyer sa ICC, kasama ko yan si Attorney Chrissy Conte nung pumunta ako ng Dahig noong September 21 to 24. Nandun kami, nag-press con pa kami doon. Pero ngayon, napanood ko yung interview kay Attorney Chrissy Conte, sabi niya, kahit naman sabihin na unfit to stand trial, i-adjourn lang yung ano, pero hindi madidismiss. Hindi madidismiss ang kaso. Yun ang paliwanag ni Attorney Chrissy Conte. Hindi ibig sabihin na unfit to stand trial, dismiss na ang kaso. Hindi yon. Kaya kung hindi naman madidismiss ang kaso, kulong pa rin si Digong. O, yung pala yun, ano? Yung pala yun. Hindi naman ibig sabihin na unfit to stand trial, ay ano na, madidismiss na yung kaso. Hindi pala ganun yun. Yan ang napanood natin sa interview kay Attorney Chrissy Conte. Kaya, alam ba yan ni Kaufman? Anong silbi nung sinasabi mong unfit to stand trial? Wala naman pala, kulong pa rin naman pala. Kulong pa rin, tuloy pa rin kasi hindi naman dismiss ang kaso. Yan ang paliwanag ni Attorney Chrissy Conte. Kaya, hindi naman parang ang nangyayari lang, dinidelay ni Kaufman. Dinidelay kung ano-anong mga maniobra ang ginagawa para hindi matuloy ang trial. Kasi alam kasi ni Kaufman na matibay ang mga ebidensya eh. Hindi niya kayang i-counter eh.
Marami, matibay ang mga ebidensya, matibay ang mga testigo. Nandun si Matubato, nandun si Las Cañas, nandun si Garma. Oh, matitibay ang mga ebidensya. Oh. Kaya, tsaka ganito pa, kahit pa unfit to stand trial si Duterte, yung ibang mga akusado, yung ibang mga posibleng akusado tulad ni Bato, ni Bongo, lalabas pa rin ang warrant of arrest sa kanila. Iba naman sila Bato at Bongo kay Duterte. Kahit unfit to stand trial si Digong, ah, tuloy pa rin ang trial sa iba. Ah, tuloy pa rin. Hindi naman dismiss ang kaso. O, kaya ano ito mga kabunyog mga kababayan, ano? Yan po ang paliwanag natin sa status ng kaso ni Duterte. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.